tonight. Atong ipadayon mga igsoon, ang biblical prosperity ika-61. Nagpasalamat yun ko ani mga bersikulo mga kaigsuonan sa Biblia. Nagpabilin ta sa Old Testament. Nagpasalamat ko kay kani atong gisuyod gyud nato ang Bible mga igsoon. Asa ta mga kita diha nga it is God's design for us, iyang mga anak o katong musunod niya, katong musalig niya nga nindot jud ang kinabuhi. But we need to understand kaning why yun, the reason why. Nganong makaklaim man ta og earthly riches. Nganong kanang intriguhan man ta sa Ginoo. We need to understand mga igsoon. Kay basin ba ang atong nakuan, ang atong kinabuhi, wala siya nahimong prepared for the blessing of God, pero ang nakuha nato ang katong iya sa yawa nga kanang bravery ba. Nga nagtuo ta nga okay atong kinabuhi, kanang gipanalanginan ta sa Ginoo, pero wa nimo nakita nga nagkabugnaw ka sa buluhaton. Tungod sa nadawat nimo nga earthly treasure. Ang blessing, always remember mga kaigsunan, pag imo biblical gyud ang imong pagka-prosperous, ang imuhang desire sa pagpangalagad sa Ginoo mudako. Ang imong desire sa pagpangalagad sa Ginoo mulapad. Di ba? Unya ang imuhang kanang panlantaw sa unahan, klaro kayo. No? Ang imong dream ba magka-widen mga igsoon para sa kaya nimong buhaton para sa buluhaton sa Ginoo. Munay nakanindot. Okay? Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we thank you and we praise you, dear God, for this evening. Thank you for allowing us, O Lord, to be in church once again. Nga matudluan mi nimo, Lord, kabahin sa biblical prosperity. Please bless all your children tonight, dear Lord, nga sa pagpaminaw nila sa imong mensahe, madawatan nila, Lord, ang mga instructions o doon naman gani badlong. Please help them to be humble and to accept every mistakes, Lord, nga nabuhat and willing to change sa mga kanang gipangbuhat nga mga sayop, Lord, nga mausab gyud ngadto sa pagkamaayo. And please use me once again, dear Lord, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity Through God's Pleasure. Prosperity through God's pleasure. Na ay mga prosperity nga maangkon sa mga Kristohanon karon. Kung focus lang ta sa mga Christians, may question sa mga unbelieving people para lang malingaw yun na sila. Ang ilang pagkabot sa kayamanan sa kalibutan is for them to be happy. No, kanang na fleshly achievement. Tawhanon nga kalipay. Pero ari sa mga Kristohanon, dapat ma-question na to atong kaugalingon mga kaigsunan. Sa prosperity nga naangkon nimo, kinsa may nalipay? Kinsa may nalingaw? Kinsa may kalabitawng nahimaya? Tao ba o ang Ginoo? So kani nga prosperity ato sigutan tonight, it is the prosperity through God's pleasure. So it means dapat nalipay jud ang Ginoo. Nalipay una ang Ginoo, then nakaangkon ka sa maong prosperity. Dili kay kanang imo sang ino na Ginoo i-prosper sa ko, Lord, lipayon ta ka. Baliktad. Ingon na ta magkigdil, Lord, i-bless gani ko nimo mga lagad ko. Dili ato sang himayaon ang Ginoo, ato sang lipayon ang Ginoo mga kaigsunan. Then bahala nang Ginoo i-prosper ta niya o dili, it doesn't matter. Ang importante, nalipay ang Ginoo, eventually automatic na malipay pud ta. O nganong malipay man ta kung malipay ang Ginoo? No? Unsa may pinaka-direct yun nga tubag ana. Nganong malipay man ang mga Kristohanon kung malipay nila ang Ginoo? Why? Unsa yung pinaka-tumbok yun nga tubag? Dili. Ang pinaka-tumbok yun nga tubag, kay naa man siya nagpuyo nimo. Nganong di magkamalipay kung malipay siya? He lives in you. So ang kalipay sa Ginoo babatyagan nimo mga kaigsunan mo nang usahay mo katawa ka wa ka kasabot ba nalipay kay kuno nalipay ang Ginoo nimo. Pero naay mga situation nga naa kas kalingawan pero guol kay ka di ka kasabot nganuman ang Holy Spirit nag-grieve. Mga igsoon. So ang prosperity nga dapat panganduyon sa mga Kristohanon kaning prosperity nga nalipay usa ang Ginoo.
sa atong kinabuhi before nakadawat ta sa maong prosperity. 3 things in this message, mga igsoon. Number 1, compassionate conduct unlocks blessing. Ngano man na? Ngano maka-unlock man sa panalangin ang kaning compassionate conduct? Because it is a Christ-like character. Christ-like nga conduct, mga kaigsunan, kaning compassionate ta. Kay kaning tao nga compassionate manggod, dili na siya magsigig tan-aw sa unod sa iyang bulsa, mga igsoon. Ang iyang gitan-aw is the situation ug ang iyang kasing-kasing naka-in-tune sa Ginoo. When you have that kind of conduct, it is always God that will provide you things that you can use in order nga mahimo kang blessing, mga igsoon. Dili gyud nato i-consider ni atong bulsa para mahimo tang blessing. Anytime pwede na jud ka magsugod nga mahimo kang panalangin ni bisan kinsa. Kay dili tanan, mga igsoon, nga iagi og kwarta para mahimo kang panalangin. Sometimes ato na ning gibalik-balik diri, listening ear could be a blessing to those who are in deep problem. Ang ilang gipangita nay maminaw nila. Kay kaning paghabwa sa imong kaguol, kada kong kaumpayan, mga kaigsunan, nga naay mo counsel nimo according to kanang biblical counseling. Kanindot ana nga ma-tune in ka magbalik diha sa Ginoo. All right? So, prosperity begins with generosity. Di gyud nimo pwede nga ang kaning gitawag nga compassionate conduct walay generosity. There is always generosity kung ang imong conduct is compassionate. No, nakita ninyo ang journey ni Christ diri sa kalibutan, mga igsoon? When He saw the people nga gipanggutom, unsa man dayon gi state sa Bible nga nakita, no? Diha kang Christ, unsa man dayon? He had what? Compassion. So sa dihang nag-mention ang pulong si Ginoo na si Kristo naay compassion sa mga tao, unsa man dayon ang sunod nga nahitabo? Provision. Iyang gipakaon. Iyang gitabangan. Kita, niagi na ba ang panahon nga naluoy ta? Unsay sunod na hitabo? Ni bumirang ug niong ka, daghan na dayming makaluluoy. Ni-appeal ka. Ni-appeal ka sa mga taong makaluluoy. Daghana na gid namong makaluluoy. Oy. Di man unta to ingon ana ang Kristohanon. After sa compassion, naluoy gug ka, mga kaigsuonan, bisag unsa kagamay, basta maka-express ka sa imong compassion ngadto sa tao nga imong gikaluyan, naa kay conduct. And when that happens, kay wa man nagingon ng Ginoo nga naay measurement sa imong ihatag. Wala man ningon ng Ginoo kung makaabot ka ani nga amount sa imong gihatag, then that's the time ma-open ang blessing. Wala man. Any measurement nga imong magamit. Kay ang gisgutan sa Ginoo is not the giving, it is the conduct. Kung batasan gyud na nimo, mangita jud kag paagi nga makahatag ka. Mangita jud kag paagi nga kanang makatabang ka. Mangita jud kag paagi because of that compassion in you. Mo ni gingon sa atong message karon, sa atong point karon, na ang kaning compassionate conduct maka-unlock, maka-open sa ganghaan sa panalangin. So mo na nga matagaan ka sa Ginoo sa panalangin, mga igsoon. Isaiah 58:7. Usa gingon sa Bible. Is it not to deal thy bread to the hungry? Imo silang pakanon. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? Unsa man mga cast out? Katong mga silanikway, katong mga homeless. Gidaan nimo sa imong balay. When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Ayaw itago ang imong kaugalingon sa imong mga kaliwatan.
Kaya usahay mo na mahitabo, itago na to itong gugalingon ba? Nasa ni ato mga kaliwat, bigyan na nila kita na may tultulo na. So ang gusto sa Ginoo mahimot ang panalangin from our own people to those who we do not know. Katong mga tao nga as long as naa sila sa panginahanglan. It doesn't matter taga diin kinsa unsay kolor, unsay klase nga mga tao, mga kaigsunan. Kuridas. Yun pa haros kamunggay. Puro nagkalisod is our mission. Opportunity. Gateway to the blessing. Muna itudlo sa Ginoo nato karon. Dapat naatay compassion ngadto sa mga nanginahanglan because diha magsugod ang prosperity sa generosity. Pero unsay kasagaran nahitabo ba ni? Is it not dili ba nga imo nang angay i-share ang imong pagkaon ngadto sa mga gigutom? Mura gi-question sa Ginoo ang mga Israelite ba? Dili ba angay na nimong i-share? Unya katong mga tao, mga pobre nga mga castaway, katong mga walay puloy-anan, di ba angayan lang nga dadon nimo sila sa imong balay? Unya sa diyan nakakita ka na nagkahubo. Di ba imo siyang saninaan? Unya ayaw itago imong kaugalingon sa imong mga kabanay in thine own flesh. Mga igsoon, maogyod na gisulti sa Ginoo sa New Testament. Nga sa dihang gigutom ko, gipakaon ko ninyo. Sa dihang nagkahubo ko, gisininaan ko ninyo. Sa dihang wa ko'y panimalay, gipapuyo ko ninyo. Sa dihang gigutom ko, gipakaon ko ninyo. Ngayon sila, Lord, diin man. Lord, diin man na nahitabo. Asa man na nahitabo nga nakitaan, nahitabo na nga amo nang gibuhat nimo. Mga igsoon, ang gisulti sa Ginoo sa dihang gibuhat na ninyo sa mga nanginahanglan, sa mga kabus. So kaning gitudlo sa Ginoo diri mga kaigsuonan, mao ni siya ang makapaabli. So ang Ginoo gipanalanginan sila because of what they did to the poor people. Naabli ang panalangin. Remember this, ang panalangin magikan sa Ginoo. Og iya na nang gisulti diri sa Isaiah 58 verse number 7, including mga kaigsuonan in connection sa kato iyang giingnan ang iyang mga disciples nga napanalanginan sila because of what they did to the poor. Tanawag unsay prinsipyo sa Ginoo. You want the blessing to be unlocked? Then be compassionate. Not only once, batasan mga igsoon. Dili kay na nga nabang nagkadali. Itabang nagkausa kaduha, batasan na gyud nimo. Nga every time makakita ka mga kaigsuonan og nanginahanglan, ang imo ha is kuan kay ka ba kanang maminaw jud ka sa Holy Spirit ba? Lord, unsa man ni? Kay dili ba sa tanan hinuon angayan tabangan. Dili tanan. Be careful of that also. Pero kung naa ay mando ang Holy Spirit within you, ayaw itago imong kaugalingon. Ayaw ihikaw mga kaigsuonan. So, tanawa, di ba? Prosperity siya nga ang hinungdan nalipay ang Ginoo. Nalipay ang Ginoo, mao nang naabli ang panalangin. Number 2, consecrated character invites light. Kung saan pasabot ang consecrated, imo lang palahi ba? Ang imong kaugalingon ba? Imo lang kanang para sa Ginoo ang imong kinabuhi. So ingon ana imong batasan. All right? Prosperity includes spiritual clarity and divine responsiveness. So dapat naatay kanabitaw ang imong huna-huna o kasing-kasing ba naka-in-tune gyud sa Ginoo sama sa atong gisgutan kaganina nga maminaw jud ka sa Holy Spirit, the still small voice of the Holy Spirit within you. Kay mutingog magyud na siya matag karon og unya mga kaigsuonan to guide us. Tinuod gyud na gingon sa Bible that He will guide us along the way. So ang ato is to listen. Ang ato is to believe that He will guide us.
So, muna clarity, spiritual clarity and divine responsiveness included na siya mga kaigsunan sa tao nga giprosper sa Ginoo. In verse number 8 to 9, sa primero nga bahin sa 9. Verse number 8 to 9. Ingon sa Bible, then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Unsa nga klase nga kinabuhi ang naa nimo kung ang imong batasan mga igsoon nga nindot kayo, imo gyud ang gipalahi to serve the Lord. Consecrated character. Tanawag sa Metabos, verse 9. Then, nindot kayo nino, kanang na-challenge ba sa primero, makita ni mo mga igsoon nga, mauni ang gipangita sa Ginoo aron. Then, shalt thou call, and the Lord shall what? Answer. Thou shalt cry, and He shall say, unsa man? Here I am. Kanindot anak mga igsoon? Kung anong nitabo man na ang verse 9? Because nakita sa Ginoo ang verse 8 sa imuha. Nakita mga kaigsuonan. So, mo na equivalent sa Ginoo nimo because nakita sa Ginoo sa imuha ang kanang karakter nga gikan naman pod gyapon as Ginoo mga kaigsuonan, mura na kag ni-respond ba sa iyang pagtudlo nimo, sa iyang pag-guide nimo, then nahimong reality sa imong kinabuhi. Actually, di magyud ni lisod atong kinabuhi kung kamao lang gyud ta mosunod. Kay mo ka sa magkalisod-lisod ang kinabuhi sa tao, kanang lisod kay ta pasundon. Tungod kay natay kaugalingong pangunahuna ug di nagikan I do not know. Natay kaugalingong plano sa atong kinabuhi kung nganong na plano na I do not know. Na kay kaugalingong kanang direksyon nga imong gibaybay sa imong kinabuhi kung asa pa dong I do not know. Makaingon lang tag I do not know kung nasukwahi na siya mga kaigsuonan sa kanang buluhaton sa Ginoo. Usara akong maingon kung si kinsa ang nagbutang ana. I know. It is not God. Kaya nasukwahi man sa gusto sa Ginoo sa iyang buluhaton. Para dili ta mailad, para di ta kanabitong masway sa yawa sa iyang kaugalingong gusto. Always consider mga kaigsuonan kung unsay reason nganong gibutang ta sa Ginoo diri. Wa may laing rason mga igsoon. It is for the ministry of the gospel. The reason nganong nagpundok ta, the reason nganong nagtukod ang Ginoo simbahan. Wala man sa Old Testament kay wa pa may gospel. Pag-abot na sa New Testament, naana ang gospel, ang gitukod sa Ginoo mga igsoon, nga gitugyanan sa gospel is the church. Ug siya rog dili ta ana makarealize mga igsoon ngano man nga unsa di ay ang pinakadapat nga huna-hunaon og tutukan sa mga Kristohanon karon. The gospel. Gospel mga igsoon. So unsa nga klase nga batasan ang dadon-dadon sa mga Kristohanon para mosibo ang atong kinabuhi sa giintrigo sa Ginoo nato nga ministry, which is the gospel ministry. Unsa nga klase nga karakter? Good or bad? Good kay dili man mosibo ang bad character sa gospel. Mao na dunay consecrated mga kaigsuonan. Imo jud ang i-separate ang imong kaugalingon for this ministry. Ipasahig yun na nimo, ipagamit sa Ginoo ang imong kinabuhi para sa iyang himaya. Then, imo nang gibuhat, ma-experience na to ning 9. Manawag ta sa Ginoo, mutubag siya. Muhilak ta sa Ginoo, mayon din siya, naara ko eh. Di ba, kanang atong anak, muhilak. Oy, nara ko diri, hilom na, nara ko diri, wa ko nilakaw.
Kaya ka na itong mga anak, pag mawa na, labi na gagmay pa na sila, way, kasong dagko na, kay, muhilak naman silang naaka, mabali naman. Baliktad na ba? Kung naaka, maglain na ilang buot. Kuya, di na mulakaw sa papa, no? Pero unsa orasa mulakaw, unsa mo orasa mulakaw ma? Ganahan naman sila mawagtang ta. Ini kalagko na. Pero sa diyang gagmay pa, pangita magyud na sila nato. No, labi na yung edad ni Luis, ay nagmata na niya. Ako ra bagyo tawgon. Dugayon na kong dool. Daddy! Sa amo, tanan ki ako, may tawgon na yun. Di man mangitag lain. Kanya, ikuha na ko niya, mangita na siya siyang mami, kay gutom man siya. Mangita ni mga bata. Hantod na nga, na sila ikaw galing yung buot. Gusto na nila mawata. Mo na yung problema, mga igsoon. Hindi na ito na ma-deny. And that is why, ato silang imuntar diha, mga igsoon, sa bulaton si Ginoo because pandayon atong karakter. It is God's kanang responsibility o iyahan ang desire nga ang atong kinabuhi, mahulma siya, nga musibo siya sa gospel ministry. Good character. Blessing, mga igsoon. So, consecrated character, maka-invite na siya og kahayag. Unsa kanindot ko ang atong kinabuhi, hayag. Unsa kanindot kung ikaw kahayag ka nga makita sa uban. Nga makaguide ka ba sa panginabuhi? Makaguide ka spiritually and financially, physically. Mahimo kang blessing ba? Nga kung naitaw nga musunod nimo, mahimasmasan gyud sila, gyud ganin isunod ko da. Nga naman kay ikaw mismo nagsunod ka sa kahayag nga mao si Kristo. So sa dihang nagsunod ka, mao man ang mahimo kang kahayag pod. Kay nga naman niduol man kas kahayag nga mao si Kristo. So ikaw nahimo kang kahayag pod sa nagsunod nimo. Ingon na mo kinabuhi dapat sa Kristohanon, mga igsoon. So para may tabo na, consecrated character is needed. Alright, number 3 and last. Covenant, commitment secures delight. Covenant, commitment. Usi pasabot na ng covenant, commitment. Unsa may sabot ninyo sa Ginoo? Unsa may sabot nato sa Ginoo? Ha? Unsa may sabot? Unsa may reason nganong gitawag ta? Unsa may reason giluwas ta? Unsa may reason nganong naata karon diri sa simbahan? Ha? To do the Great Commission. Kanindot na lang asabot. So kana nga kuan nimo, kana nga commitment nga imong ibutang diha tungod sa covenant. Tungod sa covenant. So it means bisan pag unsa ka kakapoy, unsa ka kabisi, commitment mangguni nako. Ang akong covenant, ang akong commitment nakabase sa covenant. Unsa may sabot namo sa Ginoo, ako nako gibutang diha ang commitment. Kana gani mga tao, mga kaigsunan nga magsabot mo niya. Bisag unsa pa may tabo, di gyud na niya ko anon kay naka-commit manggug ko nimo. Kana good character na, mga kaigsunan. Unsa kanindot kung ang atong commitment nga gibuhian gani sa bulaton sa Ginoo nakabase sa covenant nga gihatag sa Ginoo. Isip simbahan. Mo absent ka sa simbahan? Mawa imong gugma sa simbahan? Mawa imong gugma sa kalag? Naman diha nakabase ang imuhang kanang commitment, gibuhian nimo ang commitment sa church tungod sa covenant nga gihatag sa Ginoo nato. O asa man sa New Testament nga pinaka simplify ang covenant nga gihatag sa Ginoo nato, isip usa ka simbahan. Usa ana, mga kaigsunan, is John 15:16. Covenant man na. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And that whatsoever ye shall ask of the Father in my name,
He may give it you. That is our covenant. Kiingnan tas Ginoo ana mga kaigsuonan. So karon, ang imong commitment diin man nakabase naa ba diha? Naa ba diha? What about the Great Commission good nga verse? In Matthew 28:19 to 20, klaro kayo diha mga kaigsuonan ang covenant nga gihatag sa Ginoo. Ingon din siya diri, una, gipahibaw niya nga ang talang gahom na ananako, o niya ang ingon din si Ginoo sa 19, go, ye therefore. No? Nakigsabot ang Ginoo, go ye therefore. Nagbando siya, and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yeah, dera ang sabot sa Ginoo, and lo, I am with you always. Saadan ako ninyo. It is a covenant. I am with you always, even unto the end of the world. Kaya asa naman ang mga Kristohano ng lakaw ba? Naaba sa Great Commission. Naaba sa Great Commission ang mga Kristohano. Wala. Wala in town. Dili sa atong church, gi-point jud mo kung asa ang mga tao gapundok. Nindota ato. Pag-ingon dito sa Kwan, dito sa City Times Square, pag-ingon, naatay community, makadungog ganay kong community mo, bagting dyan akong dunggan, ding, 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 community. Kini, nanginanglan sa Ebanghelyo. Pagkanindota. So kung mapabuto na to dito ang Ebanghelyo, mga kaigsunan, ana nga community, what a joy it would be. Ingon ana nga klase nga mga panginabuhi ba, diha nimo ibutang imong kaugalingon. And that is why I'm telling you, prepare yourself. Dili kay mahadlok ka pastor. Wala tay hiyas ana ba? Siya way hiyas. Naana kay covenant with the Lord and He will be with you always, even unto the end of the world. Kung sa may gikaulaw nimo mga kaigsunan, that when you go there where people are, the Lord is with you always. It's a covenant. In the New Testament, He promised. So, but if you did not put your commitment for souls, wala kay pakialam sa covenant. Pero kung imong commitment nakabase sa covenant, careful ka sa imong kinabuhi. Kaya kani ato panginabuhi, mao ni kasagaran mga kaigsunan mo, isolate nimo nga dili ka kado sa imong responsibility sa gospel ministry. Dili ka kahimo sa discipleship ang imong kind of living. Mo na diri gitudluan ta mo, gigayran ta mo unsaon pagpanginabuhi nga mahimo tang kanabitong free to tell anybody sa Ebanghelyo mga gisuon. Kaya ang pagsulti sa Ebanghelyo dili lang one time. Kay dili gyud na nimo magarantiya nga kausan nimo nasultian, lipay kay ka kay daghana na nako gisulwining lagi. Pila na guni ka notebook, kani ikalima na nako nga notebook tang 100 leaves guni gud. Ikalima na ni daghana na nga nako nasulwining. Oy, pero kausara to nimo tanan na agian. Pagkaman gilista na yon. Oh, hawa ang kalag re si kalag in town oy. It will not happen once. Nagtuo mo mga kaigsunan nga ing anak ka sayon buhian si hawa ng kalag anang tawhana. Ikaw na una, be. Kung ikaw yawa. Unya, bakaman na Kristohano din, nag-share sa Bible, ikaw, pilde na pagkuhan eh. Mua na ng yawa, mga igsoon. O, ang yawa, may yun na ito, sige, paminawa na. Paminawa na. Duko. Ayaw lang ito. O, repeat after me. O, sige, repeat. Iyan ay make sure mga kaigsunan nga sunod, di na siya makitaan kay moram nagtuo man to nagsulwining human na. Wrong. Ang soul winning, ang Great Commission, nag-share ka sa pulong sa Ginoo, after that,
balikan gyud na nimo. After that, balikan na nimo. After that, balikan na sa na nimo. After that, usay ba nimo? Balikan gyapon na nimo. Hangtod gano sa man, pastor. Hangtod na kay kinabuhi. Imo ginang atimanon. Mao na kinahanglan commitment mga igsoon. So asa man ka naka-commit? Asa man nagbase imong commitment? Kay base nagbase ra na sa tao mga igsoon. Base nagbase ra na sa gana. Ay naka-commit jud ko na. Wa man ko magdahom in town. Basta ang imong kuan, ang imong kaugalingon, make a commitment to the Lord. And let your commitment nga manukad diha mga igsoon sa covenant nga nagsabot mo sa Ginoo. Unsa may iyahang mahatag, it will secures delight. Kay mo sa nang delight? Kung sa kinabuhi na mga kaigsuonan, perting lami ang kinabuhi. Kung sa ice cream na espesyal. And remember this, prosperity is not just provision. It's promotion. Honoring God's ways leads to elevation. So, prosperity, dili na ni siya ka, naikwarta, provision na ni. Imo sa tanawon, oy, na-promote ba ka? Or base nawala na hinuon ang imo panahon sa Ginoo? Base na na-promote ra, imo rang bulsa, pero ang imong availability nga to sa Ginoo, wa na. Hinumdumi nga, imo ginang bantayan mga kaigsunan. What is more important for you? Your money or your time with God? Your money or the ministry na gi-invisan sa Ginoo sa iyang kinabuhi? Asa may mas importante para nimo kung ikaw Kristohanan ka karon? Kay kung mas importante nimo ang kwarta o diha ra ka taman. Diha ra ka nga ang prosperity is just a provision. So mao na nga moyo ka nga prosperous ka tungod kay daghang kwarta. Kay provision na gyud na nimo. Mga kaigsunan, wa ka kita nga gi-promote ka. It is not only provision. It is also a promotion. I-promote ka sa Ginoo, God will add some more responsibility for you. God will add more souls nga imong atimanon. Capability nimo to do the work of God mo increase. Ngano man, kay imong gi-honor ang Ginoo, gisunod nimo iyang pamaagi. So inahitabo, gilid ka sa Ginoo didto sa elevation mga kaigsunan. Ni-elevate ang imong kinabuhi. So pag na-elevate na sa Ginoo ang imong kinabuhi, of course, appeal finances ana. Nganong appeal man ang finances, sa diyang i-promote ka sa Ginoo? Because it's a tool. Exactly. Di man ka tagaan sa Ginoo responsibility nga di kanya providean o gamit. It's a tool. Nasabtan ninyo mga igsoon? Mo na kaning coffee shop is one of the kanang good business. Kay kaning mga tao magkapi-kapi, maglingkod ngano. Oh, nindot kana nimo duolon mga kaigsoon ni IIT na nimo. Di ba? Elin and Green na nimo. Helping them to be free. Kay diha magyud na nimo i-catch free financially. Ang wa nila na kuan, ang di nila mabantayan along the way, pag na-free ka financially, of course, musunod na free ka sa time. Kaya nga naman, because you have the finances, gano'n mo duty pa magkagbutrabaho ka, mamaligya pa ka sa imong panahon. So, ma-free ka sa time. So, makita nila nga, nagkalindot na ilang health, kaya wala man nabugbog. O karon, naangko nila ang tulo ka importanteng hiyas sa kinabuhi sa tao para mahimo siyang malipayon, magpasalamat siya nimo o magpasalamat kaayo. O karon, niara ang finale na ko itudlo nimo. Matapos manggihapon ni, bisag healthy ka ika, wealthy ka ika, unya free ka ika sa panahon, pero maabot mo yung panahon, mamatay mo yung tanong. No? Kung panalitan mo, abot na kag 100 years old, mamatay yun tao eh. O, di ba? So, ako kang tagaag mensahe nga ipaniguro po din nato ato ang kalag.
Kay magunsa man ang dato kay ka pero maimpyerno ka. You have the opportunity. Maminaw sila, dili. Pirti ka paminaw. Ngano man, ikaw ang nakaingon nga nausab ang iyang panlantaw sa kinabuhi. So kung nakita niya nga, ikaw mo'y nagigamit sa Ginoo, bisag hindi pa siya luwas, may magana, ikaw gigamit sa Ginoo, nga nausab ang panlantaw na kus kinabuhi. Kaysa una nga wata nakita, trabaho ra gyud ning nas kong utok. Wa ko'y panahon sa akong pamilya, wag ani ko hapit panahon sa akong kaugalingon. Pero karon, bag-o ra may nangabot gikan sa Hong Kong. Oh, laliman ka ana. Tibuok pamilya. Nanuroy mi didto. Salamat jud kaayo. Pagkaninduta, pagkananay topic, mayon day ka. Naa pa ko'y gusto nga maadtuan ninyo tibuok pamilya. Ang gingharian sa Dios. Hallelujah, mga kaigsuonan. O nagingon, create an audience. Kanang gitudlo sa Ginoo nato, ang iplaw nato, daruho nato, we are creating an audience. We are creating a good ground. Kung sa business pa, mga igsoon, sa cookware business nato, it is more better if we create a client. Kaysa makita tato mga tao nga pertek paningkamot niya, hago niya tamas ginhawa para maabot niya iyahang status sa kinabuhi. Unya, imo rin na dito kaldero, pertek mahala. Mayon siya nga, wapagay ko kalimot sa hangos na kuaning akong kayamanan. Unya, wala nga kon kayo, di, mahal na kayo na eh. Mahadlok mo buhi. Pero ikay nag-create sa client. Kaya kasabot mo. Kay daghan kay wa kasabot ani nga gitudlo nako. Tuman lang mo, tuo mo. It is better to create than to find kanang pre-made na. Kanang kuha na ba? Kanang good ground na daan. Naan na nakapanagiya na nga mas gipaminaw nila. Nakasabot mo? Lisod kay mangita og kanang yuta, papalit kay yuta para himo nimong umahan. Lisod kay pangitaw ng yuta gidaro na daan. Oy, naanay nangangko na nag-iya ana. O gidaro na tungod kay naanay planong tamna itanong diha. Ngano di man ta mandaro? Ngano di man ta mo create? Diba? So na diha ang tinuod nga panalangin. Basta tag verse mga igsoon, katapusan na itong basahon. Balikan na ito ang 9, pero sa other half sa 9, sa letter B, unya, diretso sa 14. Ingos Bible, mga igsoon, if thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity. O sa may pasabot, anak, kung imong tangtangon ang kabugaton sa kinabuhi, imo man ka ng yoke ba? Yugo sa ngagibutang sa shoulder sa mga Israelites. No, nakainomdo mo sa Egypt unsa yugo gibutang sa ilaha, pitibog ata. So nayon diri sa Bible mga igsoon, if thou take away, gitagaan nimo kanabitong gipagaan nimo ang kinabuhi sa tao. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity. Way kapuslanan ng mga istorya. Verse 10. And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Mahimong kahayag mga kaigsunan ang imong kinabuhi. Sumunoy mahitabo kung imo, if it is conditional. Kung tagaan lang ginimog panahon. Because nakakommit ka, diha nagbase sa covenant, it doesn't matter unsa ka heavy ang challenge, imo ginang mahimo sa grasya sa Ginoo. 11. And the Lord, ano kung say, unsa dayon buhaton sa Ginoo, and the Lord shall guide thee continually. And what? Satisfy whose soul?
Their soul or your soul? Your soul. In drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water whose waters fail not. Manay may tabo, mga kaigsuunan. Unaunaan na ang tubod sa tubig, nasa BIIT, nasa Linan Green, naa dito sa Starblock, sana na sa Caldero. Kay tungod kay nag-create ka og client, magbaha pod ang imong kliyente diri sa Caldero, nya di ba man na di mo sila gipang-ilad tanan, imo man na sila gitabangan, you will be the light. Tanawa na gud ha, Ginoo na mo liho ka. Tanawag unsay gibuhat sa Ginoo? Ang mapinadayunon nga gibuhat sa Ginoo ang paggiya nimo. I-satisfy pagyud ang imuhang kinabuhi. Diin kaniya i-satisfy sa kalisod. And make fat thy bones. And thou shalt be like a watered garden. Kanindod anoy? Kaning watered garden, mga igsoon. Not only that, and like a spring of water, whose waters fail not. Gasigi ka mga kaigsoon, blessing ka. You are like a spring of water. O kinsa pa nanginang nagtubig diha. Left and right, mga kaigsunan. Unya, di mahurot. Nganong di man mahurot? Because sa prinsipyo sa Ginoo, that it is more blessed to give than to receive. So nasakay ang imong kinabuhi diha. Verse 12. And they that shall be of thee, kanang kuyog nimo, shall build the old waste places. Thou shalt rise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Unsa atong ministry gani? Ha? Unsa atong family makeover. Tanawa mga igsuon, tanawa unsaon kas Ginoo. We can restore families. Gikan sa ilang pagkaguba, breach guna. The repairer of the breach. Mga nangagusbat nga kinabuhi. Mga nangagusbat nga mga balay. The restorer of paths to dwell in. Praise the Lord. Unsa ray sikreto? Commitment. Nga diha nanukad sa covenant sa Ginoo nimo. So kung man ta gipili sa Ginoo, wa man ta nipili sa Ginoo, pero gipili man ta sa Ginoo. And God made a covenant with us. Will you commit? One question, will you commit to that covenant? Na, kumukumit ka, then, apil ka ani mahimong panalangin mga igsoon. Laliman ka ang tawag sa imo, restorer ha? Restorer na ka, the restorer of paths to dwell in. 13. Tanawa, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasures on my holy day, and call the Sabbath a delight. Tanaw sim sabot ana. Naay kay gusto kay buhaton sa imong kinabuhi, pero imo nang gidinay because mas gitagaan imong pabor ang Ginoo. Iyan ni sa Ginoo na diha akong kalipay. Commitment na mga kaigsunan. The holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then, nanasan ning then? Hello? Nanasan ang then? Shalt thou delight thyself in the Lord? Kaya ang kalipay sa Ginoo mo, imong kalipay. And I will cause thee to ride upon the high places.
of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Tanaw ko sa'yo, mamiss sa Kristohanon, mga igsoon, kung may commitment. Dili committed ba? Tanaw ko sa'yo, mamiss. Mga ginagmay ni mong panaad sa Ginoo, imo ra lang gipakabaliwa, mga igsoon, because of personality. Kaya nagsangit-sakit na kada karakter pa lang daan, ang kandak pa lang nimo daan, wa na guba na commitment pa. O na ato gyud na i-secure ang atong kandak. I-secure gyud na nato atong karakter. Para inigabot na sa commitment, mga kaigsunan, mahimo nato sa grasya sa Ginoo. Basing on the covenant that God gave to us. Ang mahitabo, masecure ang delight. According to verse 14, then shalt thou delight thyself in the Lord. O sa may tabo gani, kung ma-delight nimo imong kaugalingon sa Ginoo, He shall give thee the desires of thine heart. What is your desire tonight? What is your desire tonight? Pakapilan pa na si Ginoo. Ano sabi mong desire? May tabo na, mga igsoon. Mao na i-make sure lang na kay desire. Kaya kung sa desire pa lang, wala na. Unsa na yung may ako, simple kay kung pagkatao, Pastor. Kung unsa na diya, mo na. Luuyan mo, what yun kay plano di ay nga matagaan ka sa Ginoo sa imong desire? What yun kay plano mag-delight sa imong kinabuhi sa Ginoo? Oh. Kato, giingnan naman to sa verse, delight thyself also in the Lord. Dira how to delight? Gi-elaborate sa Ginoo, mga kaigsunan. How to delight your life to God. Dili gyud na mawa ang pobre. Dili mawala ang mga nagkalisod. Dili mawala ang pagpanabang sa nanginangnan. Dali magkag-restore nimo ilang kinabuhi. So, would you consider yourself tonight na you are capable of restoring people's lives nga katong mga nagkalisod? Can you consider yourself as the restorer? Karon sa imong status, makaya ba na nimo karon sa imong status sa kinabuhi nga mahimo kang the restorer of the paths to dwell in? Kinahanglan didto ta padung. Mao na gi-provide natas Ginoo, mga kaigsunan. And you need to listen carefully. And be careful because the devil doesn't want you to reach that point. Di siya gusto nga mosinso ka. Di siya gusto. Pero musugot ba ka? Nga diha nakataman. Ayaw, Jud. Mao na imo nang ipainat daan na imong utok. Listen to those people who teach about financial stability, financial kanang capacity, kanang unsa ba na diha kanang mga about finances ba? No, kanang mga financial guru. Mga teachers ba sa finances? Paminaw mo diha, di mo sig paminaw anang mga flood ganang mga rayot ana, ay mo sig paminaw ana mga joke diha, mga kaigsunan nga sig kagkatawa ana mga panlingawa jud nako makalimot gud ko sa problema. Unya pag sa dihang nahuman na kag tan-aw, paglingi nimo na ang problema naa. Muna giingon, mga kaigsunan, istudyohi gyud paminawa gyud na ninyo kay tagaid jud nagpanahon. Unya imong sige concern dili lagi kay kanang bitaw ang nakaig mga timanon ingon ana, mga igsuon, lisod kaayo gud limot-limutan gud ning kalisod. Kay inig ka mata na nimo sa realidad. Mo gihapon. Lisod kayo dyan, lingaw-lingaw na ni magkagalingaw, nalingaw ra ka, pero pagkahumas kalingawan, pobre gyapon ka. No? Unya, dili ka makahimo sa angay ni mong buhaton. But it is God's desire for you tonight.
So that is why, mga igsoon, kinahanglan makaabot yun ta aning prosperity. Pero asa na to agion? Through God's pleasure. Delight thyself in the Lord. Delight thyself in the Lord. Amen? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for teaching us once again, dear God, that prosperity is our destiny. But we need to understand nganong amo man ang angay madawatan dinhi sa kalibutan. And how to achieve it. Salamat kay Lord nga imo gitudloan tonight. Nga dapat agion gyud namo sa pag-delight sa among kaugalingon diha nimo para maabli ang ganghaan sa panalangin. I pray, dear God, that you will bless your people with an obedient heart. I know that the devil is making war against us, helping us to disobey, causing us to stray, and removing all the desires in our heart to serve you. Please protect us, help us, rescue us, strengthen us to fight against the wiles of the devil. Help us, O God, to avoid his ways, ang mga snares nga iyang gi-prepare para litagon mi niya, Lord. Please help us to avoid those. And there's only one way para malikayan na namo nga dapat makiglakaw gyud minimo. You have given us the church. You have given your people the man that you have chosen to guide them. And I pray, Lord, that you will help us nga isip usa ka simbahan tabagi mi, Lord, nga makasunod gyud minimo. And please keep on guiding me, keep on teaching me, O God, so that I could lead your people diha sa imong kabubuton. Salamat kay Lord sa invitation tonight, and may you please bless your people to be in the altar tonight, Lord, with a pure heart for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Ipanalangin natin.